Nang mga araw ding yon, pinatawag niya ang dalawang magpinsang si Guyo upang pag-usapan ang pagpunta nila sa fiesta sa lugar nila Umar. Habang nag-iikot-ikot siya sa kanyang manukan, naabutan naman siya sa taong pinatawag niya, nila Lando at Buning. Maya-maya pa, nagwika ito sa kanya ng, "Par, anong hinahanap mo dyan? May napili ka na bang mga manok na dalhin natin sa bayan?" Wika ni Guyo paglapit nito sa kanya. "Oo par, may nakita na akong angkop para sa ating dadayuhin bukas. Si Leroy, nasan?" Sagot naman niya rito. Si Leroy ba? Nandun sa kubo oh. Kasama sila Danilo. Kailan ba naiwan yung pinsan ko na yan? Sa lahat na aking lakad. Parang buntot ko na yan eh. Sagot nito sa kanya. Dahil umalis sila kinabukasan, sinisigurado niya munang maayos ang kalagayan ng mga alaga niya. Lalo na't simula nung nagparamdam sa kanya ang mga awok, nakapagtatakang hindi yun sumalakay sa lugar niya. Pagsapit ng gabi, habang masayang-masaya silang nag-uusap patungkol sa mga alagang dalhin nila Noli sa bayan, bigla naman siya nung natigilan nang nakaamoy siya ng kakaibang baho sa paligid. Kaya't nagkunwari siya noong iihi sa likod upang hanapin ang pinagmula ng masamang amoy na yon. Pag-ikot niya sa likod ng kubo, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang animoy mga aso na gumagapang sa labas ng kanyang bakod ng manukan niya. Pagsilay niya dito, agad naman niyang nakumpirmang yun na ang mga alaga ng mga awok para salakayin ang mga alaga niyang hayop. Dahil sa kanyang mga nakita, nagpasya siyang puntahan si Manong Duming. Habang nakipag-usap yun sa mga kasama niya, pasikrito naman niya itong kinausap ukol sa bumisitang mga nilalang. Nang maunawaan ng ermitanyo ang ibinulong niya dito, agad naman itong sumama sa kanya papunta sa lugar kung saan nakita niya ang mga nilalang. Yan nga ang sinasabi ko, Noli. Pagmasdan mo lang kung anong mangyayari sa mga nilalang kapag dadampi ang mga balat nila sa bakod. Wika nito. Maya-maya pa, nakita na nga nilang gumapang na papaloob ng bakod ang mga nilalang na parang aso. Sa pagsampa ng mga braso ng mga ito sa bakod, gulat na gulat itong sinuli dahil bigla na lang yung nagsisipulasan na para bang nakukuryente ang mga ito. Tanging paglilibot lamang ang nagawa ng mga yon habang pinagmasdan ang mga alaga niya sa loob. Dahil sa mga nasilayan ni Noli, napangisi lang naman siya ng kanyang mapagtanto na buhay ang mutyang ibinigay ni Manong Duming sa kanya. Upang wakasan na ang panggugulo ng mga ito, pinili nilang dalawang lumabas ng bakod upang paghahabulin ang mga ito. Subalit bago pa man sila makalabas ng tuluyan, nagsisitakbuhan na ang mga ito na para bang labis ang takot nito sa kanilang dalawa. Pero may iilan siya ditong nahuli nang siyang walang awa niyang pinagpapatay. Matapos ang pangyayaring yon, pinili na nilang dalawang bumalik sa loob ng kubo. Habang naglalakad sila papaloob, napansin naman sila nila Mang Carpio at Danilo. Duming, bakit?
May bumibisita bang muli dito? Wika ni Mang Carpio. Oo nga, Manong. Namoy ko sa inyo ang mga nilalang. Sabat pa ni Danilo. Huwag kayong mag-alala. Ayos lang kami. Pinalayas lang naman namin ang mga alaga ng mga awok. Oo nga pala. Ngayong gabi tayo tutungo sa bayan. Bukas na ang kasayahan sa fiesta. Kaya't mas magandang, ngayon pa lang, makikisaya na rin tayo. Ayos ba? Wika ni Manong Duming. Nang marinig ng lahat nilang mga kasama nila ang sinabi ni Manong Duming, bigla namang napangiti ang lahat dahil ng mga oras ding yun pala, aalis sila papunta sa bayan. Manong, ibig mong sabihin, dadalhin na rin natin ang mga panlaban natin. Sabat naman ni Guyo dito. Ganun na nga. Kaya magmadali na kayo. Makalipas pa ang mga minuto, tapos nang maayos nila Noli ang kanilang masasakyan na mga kabayo. Nakasilid na rin sa mga bayong ang mga manok na isa sa hindi nila makalimutan. Mga sabungero ba naman eh. Makalipas pa ang ilang mga minuto, kasalukuyan na silang lumabas ng baryo. Habang sakay-sakay sa mga kabayo. Habang kasalukuyan silang naglalakbay, napag-usapan naman nila Manong Duming kung saan namumugad ang mga awok. Nole, hindi namamatay ang mga galamay sa isang kugon kung buhay pa ang pinakapuno nito. Pag-isipan mo ng maigi ang gagawin natin. Hindi lang ito para sa kabutihan ng nasasakupan mo, kundi sa lahat ng mga taong nakatira sa ating baryo. Walang ibang ginawa ang mga awok iyo, kundi mamiminsala ng mga kagaya natin. Tugon ng ermitanyo. Anong ibig mong sabihin, Manong? Lipulin natin ang mga aswang na yon. Sagot naman ni Noli. Tama ka. Pero hindi pa sa ngayon. Tayo ang lilipol sa mga yan upang hindi na ito makapangbiktima pa. Ilang oras pa ang makalipas. Nadapo na nga sila sa isang lugar kung saan natanaw mula doon ang bahay nila Umar. Habang papalapit sila sa bahay nito, nasipat nilang maraming tao sa labas ng bahay nito na para bang nag-iinuman ang mga yon. Maya-maya pa, nakarating na rin sila sa mismong tapat ng pintuan ng farm sa bahay nila Umar. Paghalinghing ng mga kabayo nilang sinasakyan, nakita naman nilang may isang lalaking nakahubad ng damit pang itaas ang lumapit sa pinto ng bahay nito kung saan sila Noling naghihintay. Pagtingin nila Noli rito, agad naman niya itong namukhaan at yun ay si Mang Mundo na ama ni Umar. Pagsilip nito sa siwang ng pinto, agad namang nagwika si Noli dito ng, "Magandang gabi sa inyo, Mang Mundo. Narito ho kami." Nang marinig ito ni Mang Mundo, halos hindi naman ito makapagsalita habang gulat na gulat. Maya-maya pa, agara naman itong binuksan ang pinto habang nagwiwika ng, "Noli, tika, papanong buhay ka?" "Yang sabi ng anak ko, matagal ka nang nawala sa lugar nyo." "Masamang panaginip lang yan, Mano. Si Umar, andyan ho ba?" Sagot ni Noli rito.
pagkakita nito kila Manong Duming na nasa madilim na bahagi, mas lalong nagulat ito nang masilayan muli nito ang pagmumukha ng dalawang ermitanyo. Hindi na iwasang mapayakap ng ama ni Omar sa matanda dahil sa pangungulila nito. Kaya't ganon yon ka-emosyonal. Dahil kundi dahil dito, matagal nang kinuha ng mga engkanto ang asawa nito. Nang mga oras na yon, agara namang nagtawag ang taong yon sa mga tauhan nito upang ilagay sa pwesto ang mga kabayo nilang dala. Inalalayan sila nito para pumasok sa loob kung saan nagkasayahan. Habang naglalakad sila, hindi naman maiwasang mahiya ang grupo nila dahil sa dami ng bisita ni Mang Mundo na dumalo sa bahay nito. Omar, anak, lumabas ka dyan. Wika nito at maya-maya pa, lumabas naman itong si Omar habang may dala-dalang balde. Tay, bakit? Ano bang meron? Teka, wika nitong natutulala na nakatitig sa kanilang pangkat. Habang pinagbasdan nila ang itsura nito, namumutla yon dahil sa gulat. Dahil ang taong tinuturi na nitong sumakabilang buhay na, biglang nagpakita sa kanyang harapan. Dahan-dahan yung lumapit sa kanila habang walang imik. Ilang sandali pa, kinusot-kusot pa nito ang kanyang mga mata sa pag-aakalang panaginip lang ang lahat. Hindi mapaliwanag ng kaibigan niyang yon ang saya at galak na nararamdaman nito. Buddy, buhay ka? Teka, paanong nangyari yun? Wika nito, sabay ikot sa paningin, papunta kila Manong Duming. Nagulat ka ba, Omar? Totoong buhay kami, iho. Nagbalik kami upang ipagpatuloy ang masayang alaala ng ating grupo. Wika ng ermitanyo. Nang mga oras na yon, ang dami nilang pinag-usapan. Isa na doon, tungkol sa kanilang pagkawala. 1 taon ang makalipas. Ang dami nitong mga tanong doon sa kanila na halos hindi na nila masagot. Yung saan sila magpunta, kung bakit sila naglalaho sa kanilang lugar, at anong ginawa nila sa lugar na yon kung sakaling may pinuntahan sila. Upang isa-isa nilang maipaliwanag ang mga totoong nangyari, nagpasya naman ang ama ni Omar na kumuha ng maraming maiinom at makakain. Habang nag-iinuman sila, ang unang sinabi ni Mang Duming kung naniniwala ba sila sa mga mahiwagang bagay dito sa ating mundo. Tinanong din ng ermitanyo ang mag-ama kung naniniwala rin ba sila sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Subalit ang sagot ng mga ito, oo, naniwala sila sa mga ganon. Nung minsang nakasalumuha sila ng pangkat ni Nuli at yung harap-harapan nilang paggamot sa ina nitong si Omar. Ang unang nagbibigay ng kwento, siyempre silang 4. Sinabi nila dito ang nangyaring huling digmaan ng kanilang pangkat laban sa pangkat ni Luwaring. Matapos nilang ikwento dito ang naganap laban sa pangkat ng Gabunan, sinalaysay din nila ang mga nangyari nang biglang hinigop ang 2 ermitanyo
sa umiikot na lagusan, papunta sa kabilang dimensyon. Nang marinig ng mag-ama ang tungkol sa lagusang yon, nagsisitayuan naman ang mga balahibo nito dahil sa kilabot. Pero bigla din yung napalitan ng pagkamangha nang marinig nito ang mga ginawang bagay nilang dalawa sa bundok. Sinabi rin nila dito na halos inabot sila ng 1 taon sa pagsasanay sa kubo ng ermitanyo ng mga kumbati espiritual. Nang marinig na naman ng mag-ama ang patungkol doon din nalaman ng mga ito na isa silang mga antingero at ermitanyo na piniling hindi magkaroon ng pamilya alang-alang sa mga lihim na aral na kanilang nahawakan. Nang marinig ng mga ito ang tungkol sa pagpasok nila sa mundo ng mga engkanto, halos napapangangalang naman ang mag-ama. At matapos nilang pinag-usapan ang mga bagay na yon, bigla namang tumayo itong sinuli at kinuha yung 2 bayong. Pagkuha niya dito, agara naman niyang itong iniabot kay Omar. "Buddy, pasalubong ka sa'yo. Tingnan mo lang sa loob kung magugustuhan mo," wika ni Nuli. Dali-dali naman yung binuksan ni Omar habang may ngiti sa kanyang mukha. Dahil alam niya kung ano yon. Paglabas ng isang tandang at isang inahing manok, napangisi naman yun ng todo. "Tiga buddy, kanino to galing? Ang angas nito ah," wika nito. Mas lalo itong nagalak nang sabihin ni Nuli na halos 7 bisis na yung nanalo sa bawat dayo nila ng sabong. Nang makita ng mga kaibigan ni Omar ang hawak-hawak niyang tandang, nagsisilapitan naman ang mga ito habang nakikiisyoso. Maya-maya pa, paisa-isa naman silang ipinakilala sa mga taong bisita nito, ang lahat nilang mga kasama. Bagamat una pa nila itong nakasalamuha, hindi naman sila nahirapang pakisamahan ang mga ito dahil purong mga sabongero din yon. Maya-maya pa, inaya naman sila ni Omar na dalhin ang lahat nilang mga manok sa likod ng bahay nito, kung saan ang mga kulungan ng mga panlaban nila. Habang kasama nila itong si Omar na naglalakad, napatanong naman dito si Nuli kung sino-sino yung mga taong nakipag-usap sa kanila. "Ah, yun ba? Mga kaibigan ko lang yon. At yung iba doon, mga kaibigan ni Itay. Pagpasensyaan nyo na kung may maririnig kayo na hindi maganda sa mga yon. Ang yayabang kasi ng iba doon eh. Akala mo kung sino?" Sagot ni Omar. Nang marinig nila Nuli ang sinagot ng kaibigan niya, sinabi naman niya dito na okay lang, wala yung problema sa kanila. Maya-maya pa, bumalik na rin naman sila sa kinaroroonan nila Manong Tuming, kung saan nakipag-usap ang ama ni Omar dito. Sa patuloy ng kanilang pakipag-usap sa kanilang grupo, doon na nila unti-unting nalaman ang mga ugali ng mga yon. Andun na yung magpataasa ng mga antas pagdating sa kanilang mga dalang mga manok. Si Nuli at Danilo noon, maging ang buo nilang pangkat, sininyasan lang naman siya ni Omar na makikibagay na lang sa mga ito. Dahil mainit na yun eh. Halos lasing na ang lahat. Yung iba pa nga, kahit gabing-gabi na, pinilit pa nitong iahon ang kanilang mga manok
sa kanilang mga lungga. Magpapayabangan lang sa mga kasama. Nakita naman ng kanilang pangkat ni Nuli na hindi talaga basta-basta ang mga manok na yon. Dahil purong-puro yon. At dito na pag-alaman nila Nuli na nakabase sa ibang bansa ang mga manok nito. Isang oras pa ang makalipas. Sumapit na nga ang 12:00 ng gabi. Yung ibang mga bisita sa bahay na yon, nagsisihanapan na yun ng matutulugan. At habang nakatambay ang kanilang pangkat, halos hindi matigil ang kanilang kwentuhan. Pinapapili sila ng mag-ama na kung saan sila matutulog. Kung sa loob ba ng pamamahay nito o sa kubo lang silang lahat. Siyempre, ayaw nila ng ganun eh. Ayon sa kanila, mas magandang matulog na lang sa mga bangko dahil labas-pasok ang hangin doon. Bago sila nagpasyang nagpapahinga, taimtim naman silang nagdadasal para sa kanilang proteksyon. Kahit kasi mababait ang mga tao doon, di pa rin malabong pagtitripan sila. Sa pagsapit ng madaling araw, nagising sila dahil sa ingay na naganap nang makarinig sila ng mga baboy na kinakatay. Halos kasi ang buong bayan na yon nagsasaulog para sa kapistahan ng San Juan. Dahil mga bisita sila ni Omar, hindi sila pinapatulong sa mga gawaing bahay. Kahit anong pagpupumilit nila sa mga ito na sila'y tutulong, hindi sila pinahintulutan. Dahil ang rason ng mga ito, mga bisita nga sila at hindi katulong. At habang nakaupo silang lahat sa isang mesa habang nagkakape, bigla naman nila noong nasipat si Omar kasama ang mga tauhan nito na may daladalang sako na kung anong pinupulot nito sa bakuran nila. Habang pinagmasdan nila ito, hindi naman nila maiwasang magtataka itong si Nuli. Kaya't upang malaman ang mga bagay na yon, nilapitan niya si Omar habang dala-dala ang tasa ng kape. Nang makalapit na siya dito, nagwika naman siya ng, "Buddy, ano yung pinupulot nyo? Mga patay na tandang?" Wika niya habang tiningnan ang mga ito. Nang marinig siya nito, lumingon naman yun sa kanya habang bakas sa pagmumukha ang lungkot. Oo buddy. Mga patay nga yan dito sa aking mga manukan eh. Ganito talaga sa aking manukan. May namamatay sa tuwing umaga. Di ko nga alam kung anong hayop ang umatake nito. Wika ni Omar. Nang marinig ito ni Nuli, hindi naman niya naubos yung kape niyang iniinom. Dahil sa gulat dito, sinabihan niya itong si Omar na kung pwede ba, tingnan niya yung mga manok. Agara namang binuhos nila Omar ang laman ng sako at doon nagulantang itong si Nuli. Nang makita niya ang halos 10 manok na wala ng buhay. "Teka, anong nangyari dito?" Wika niya. Ang sagot naman nitong si Omar, hindi naman niya alam kung anong mabangis na hayop ang pumiste sa mga alaga niya. Yun nga, basta sa tuwing umaga, nakikita lang niya ang mga ito na nakabulagta na sa lupa. Pagtingin niya sa mga katawan ng manok, nakita niyang putlang-putla ang mga ito na para bang wala ng dugo.
Dahil sa mga nakita ni Noli, bigla siyang kinabahan dahil pamilyar sa kanya ang bagay na yon. Kaagad niya itong pinapatingnan nila Manong Duming at Manong Carpio para matukoy kung anong uring nilalang ang umatake sa mga alaga ng kaibigan nila. Maya-maya pa, lumapit naman ang ama ni Omar na si Manong Mundo. Ang sabi nito, di nila kayang mapuksa ang mga nilalang na kumatay sa mga ito. Dahil simulat sa pool, wala silang nakikitang pumasok sa bakod nila na mga nilalang. Kumuha sila ng isang bangkay ng manok at doon sinuri ni Manong Duming ang katawan nito. Nang malinisan na yon, doon nila nasipat ang mga sugat ng mga manok na para bang kagat ng mga ahas. Pero ang nakapagtataka, walang dugo ang katawan noon. Pinuntahan na rin nila ang lugar kung saan nanggaling ang manok na yon, pero walang bakas ng dugo doon. Ang hinala nila dito, maaring may mga ligaw na sigbin sa paligid na umatake tuwing gabi. Dalawa lang ang hinala ko dito. Inatake ng sigbin o ang mga alaga ng mga awok. Huwag kayong mag-alala. Mamayang gabi, kami ang magbabantay dito sa labas. Bulong ni Manong Duming. Ilang oras pa ang makalipas. Halos gising na ang halos lahat ng mga bisita nila Omar. Habang sila naghahanda sa araw na yon, yung mga panlaban din nila Omar, hinahanda na yon upang pagsapit ng alas 10, tutungo din sila sa sabungan. Sa pagsapit ng alas 9 ng umaga, doon na nila nasipat ang nagsisigandahang mga manok na inilabas ng mga bisita nila Omar. Maigi nila itong pinagmasdan dahil kakaiba ang mga lahi na yon kumpara sa lahing hawak nila Noli. May balahibo itong animoy sa mga malatuba na nagsisikinangan. Sa paglapit nila Omar sa kanila, tinanong naman ito ni Noli. "Buddy, ano bang lahi ng hawak ng mga yan? Parang ang angas tingnan na." Tanong niya. "Yan ba? Yan ang tinatawag na lahing sweater. Marami yan sa kanilang farm. At saka mamahalin yan, buddy. Bakit? Gusto mo rin ba ng ganon?" Sagot ni Omar. Nang marinig ito ni Noli, ngumisi lang naman siya. Sana, buddy. Kaya lang di ko kilala yung mga yan." Sagot niya dito. Sinabi naman ng kaibigan niya na siya ang bahala sa kanya. Bago sila umalis para tunguhin ang sabungan, pinapakain na muna sila ng umagahan. Pagkatapos nilang kumain, maya-maya lang, nagsisimula na ang kanilang paglalakad sa nasabing sabungan. Kasama nila noon ang buong pangkat nila Omar na purong may dalang mga manok. Pagdating nila sa mismong sabungan, agad namang nakilala ng mga tao doon ang pangkat nila Omar. Subalit habang papalapit sila Noli sa sabungan na yon, tila ba iba ang presensya doon. Iba kasi ang sabungan na yon kumpara sa naunang pinuntahan nila. Ang sabungan kasi na yon, napapalibutan ng maraming bahay. At ibig sabihin, nasa gitna sila ng baryo. Dahil nasa sabungan sila, matik,
Humanap kaagad ng tuba ang dalawang ermitanyo. Hinayaan lang naman nila ito. Gawa ng yun lang ang libangan ng dalawa kapag nadadapo na sila sa ganong lugar. Ang unang humanap ng ulutan sa mga manok ng kanilang grupo ay sila Guyo at Leroy. Kaya't dahil dito, ipinagpaliban na muna nila Noli ang kanila dahil ihuhuli nila ito sa laban. Habang naghanap sila ng makakatapat, sumama naman sa kanila ang pangkat nila Umar. Gusto kasi ng mga ito na bago sila lalaban, tingnan na muna nila ang laban nila Guyo. Kung talagang may lakas ba talaga itong maipapalag sa kalaban. Subalit habang nasa kalagitnaan sila ng paghahanap, nakasipat sila Noli at Danilo ng 5 kalalakihan na naglalakad papunta sa gitna ng sabungan. Dahil dito, biglang napatigil itong si Noli at itong si Danilo dahil sa mga nilalang na yon. Agaran kasing naramdaman itong si Noli ang tinatagong presensya ng mga yon. Binubuo ito ng 2 matandang may kasautang purong maitim at 3 lalaking may matitipunong mga katawan. Kapag sisipatin mo ang katayuan ng mga ito, masasabi mo mga bigating sabungero ito. Subalit, tagos sa kaluluwa ng kadimonyohan ng mga ito ang paningin nilang dalawa. Dahil sa kanilang nakita, nagpasya naman silang sundan ang mga ito. At habang naglalakad sila, nakasunod lang naman sa kanila sila Umar. Subalit sa pagpasok nila sa nagkumpulang mga tao, hindi naman nila inasahang magkasalubong ang landas nila ng pangkat na yon. "Oh, ito iho. Naghahanap ka ba ng makakalaban mo? Itong sa amin, kasahan mo na bago ka pa maunahan." Bulong ng matanda habang nakatitig kay Guyo. Sasagot na sana dito si Guyo nang pasimpleng suminyas dito si Noli na huwag kakasa doon. Pero ang ginawang yon ni Noli ay napapansin ng matanda. Bigla itong tumitig sa kanya habang may matang nanlilisik. Pero agad namang tumanggi dito si Guyo nang mapansin niya itong si Noli. "Wala ba sa grupo nyo ang kakasa?" Wika pa ng matanda. Subalit bigla yung tinanggap ng mga kasama ni Umar na yung medyo mayayabang. Dahil dito, pasimple naman niyang kinausap si Umar. "Buddy, sigurado bang papalag doon ang mga kasama mo?" Wika ni Noli. "Naku buddy, kahit anong gawin mo dyan, hindi yan makikinig. Hindi sila naniniwala sa mga ganyan. Kaya tayaan mo na." Sagot ni Umar.